What if we could travel back in time without time machine? Today, our group takes you on a journey through historic places where past still lives. Kaya samahan nyo kami dahil isasama namin kayo pabalik sa kasaysayan. Kaya naman, ang una naming destination ay ang Magdalena Street kung saan itinago ni Dr. Jose Rizal ang kanyang nobelang Noli Me Tangere. Alam nyo ba, dito mismo itinago ni Dr. Jose Rizal ang kanyang original na manuscript na Noli Me Tangere bago siya patayin sa Bagong Bayan. Tirahan ito ni Higino Francisco na matatagpuan sa 525 Magdalena, Maynila. Sa lugar na ito, itinago ang original na manuskrito ng Noli Me Tangere upang maprotektahan ito. Dito rin, pasamantalang inilagay ang mga labi ni Dr. Jose Rizal matapos itong mahukay sa Paco Cemetery noong August 17, 1898. Ilang araw na naglilit ang mga labi ni Rizal dito mismo sa lugar na ito, bago malipat sa ibang pang lugar. Si Higino Francisco ipinanganak noong January 11, 1847 at pumanaw siya noong December 13, 1921. Si Higino ay isang kaibigan at tagahanga ni Rizal. So yun guys, next time na dumaan kayo dito sa Magdalena, Maynila, maalala nyo, dito pala nag-overnight si Rizal, ba't natalag? And dito rin natago yung Noli Me Tangere na parang classified document. Sunod naman namin pinuntahan kung saan iprininta ang kalayaan. Dito sa lugar ng Binondo, meron palang natatagong lugar, makasaysayang lugar na humubog sa ating pagkakakilanlan. Dito sa lugar na ito mismo, iprininta ang diaryong may pamagat na ang kalayaan sa Sevilla, Binondo, Maynila noong panahon ng pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Dito gumawa si Dr. Pio Valenzuela at ilang Pilipinong manlilimbag ng 2,000 kopya upang higayatin ang mga tao na sumali sa revolusyon. Ginamit pa nila ang Yokohama bilang peking lugar ng publikasyon para hindi lang sila mahuli ng mga Kastila. Kahit na nasira ang original na bahay noong 1945, nagpaalala pa rin ang markang ito na malagang papel sa ating kasaysayan. Ngayon naman, dadalhin namin kayo sa Intramuros, isang lugar na puno ng kasaysayan. Ang salitang Intramuros ay mula sa Latin na intra na ibig sabihin ay sa loob at muros na nangangahulugang pader. Kaya ito kilala bilang The Walled City. Isang mahalagang bahagi ng pader ng Intramuros ang Baluarte de San Francisco de Lao. Matagal na itong itinayo bilang depensa, nasira noong digmaan at kalaunan ay muling binuhay dahil sa kasaysayan nitong dapat pangalagaan. Kaya tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng isang kanyon noong digmaan ng mga Espanyol. Teka, ba't matuturuan silang gumamit? Ay, bakit? O, di ba? Muntik pa tayo maturuan ni Leiva kung paano gumamit ng isang kanyon. At ang sunod naman namin na pinuntahan ay ang Memorier, Manila. Noong 1945, sa gitna ng digmaan at pagnanais na mabawi ang kalayaan, nalugmok ang Maynila sa isa sa pinakamadilim na yugto. Isang lungsod na minsang tinawag na Pearl of the Orient ay naging saksi sa matindig na karahasan at pumatay ng mahigit 100,000 inosenteng sibilyan. Ito ang kwento ng Memorier, Manila, 1945. Isang monumentong nakakatindig hindi lamang bilang alaala, kundi bilang paalala na isang trahedyang hindi na dapat maulit. Ang Memorial Monument 1945 ay tinayo bilang makapangyarihang paalala sa mahigit 100,000 na nasabi noong labanan sa Maynila. Hindi lang ito struktura, kundi simbolo rin ito ng mga pamilyang nagdusa at mga buhay na nasawi noong gitna ng digmaan. Sa
sa bawat pagtanaw dito, pinaalalahanan tayo na ang kapayapaan ay kayamanang madaling mawala kapag nanaig ang karasan. Mula February 3 hanggang March 3, 1945, ang dating masiglang Maynila ay naging larangan ng matinding pagkawasak. Libo-libo ang brutal na pinaslang ng mga pwersang Hapones at marami pa ang nadamay sa pambobomba at patok ng arterial ng mga pwersang Amerikano. Ang lungsod ay tuluyang winasak, isang trahedyang nagmarka sa kaysaysayan ng bansa. Ang labanan sa Maynila ay kabilang sa pinakamadugo sa Asia at Pasifiko. Bagaman, walang kakayahang lumaban ng mga nasawi, ay nag-iwan ng ito ng sugat na patuloy na nararamdaman ng bansa. Ang monumentong ito ay paalala ang trahedyang ito ay hindi dapat makalimutan at na ang kapayapaan, dignidad ng bawat tao ay dapat na pahalagahan. Ngayon naman, ito ang mga litratong makikita sa Memorare Manila 1945, tanda ng matinding pagkawasak at pagdurusang tinanas ng Maynila noong ikalawang digmaang pandaigdig. May kita rito ang mga gumuhong gusali at wasak na mga tahanan at mga sibilyang Pilipino na apektuhan ng Battle of Manila. Pinakita ng mga larawang ito kung paano ang dating Pearl of the Orient ay naging isang lungsod ng guho at talamhati. Ang Memorare Manila 1945 ay isang paalala na ang digmaan ay walang tunay na panalo at tungkulin nating alalahanin ang nakaraan upang pahalagahan ang kapayapaan ngayon. Ngayon naman, nilakad ng aming team dahil wala kaming pamasahe kung saan ipinanganak si General Luna. Mula dito sa Binondo, Manila ay ipinanganak si General Antonio Luna noong October 29, 1866 sa bahay na nasa 843 Orbis Tondo. Siya ay anak ni Joaquin Luna de San Pedro at Laureana Novicio at kapatid ng pintor na si Juan Luna. Bago siya pumasok sa revolusyon, naging pharmaceutical at kimiko siya at kilalang manulat ng La Solidaridad, isang makabayayang pahayagan. Noong panahon ng kolonyalismong Kastila, napagbintangan siyang kasapi ng katipunan kaya siya'y pinatapon sa Madrid noong 1897. Pagbalik niya sa Pilipinas noong 1898, hinirang siya bilang katulong ng kalihim ng digma ng punong komandanteng hukbo ng Republika noong Pebrero 1899. Ngunit napatay siya sa Kabanatuan Nueva Ecija noong July 5, 1899 ng kapwa nating Pilipino. At ngayon naman ay pinuntahan namin ang Fort Santiago, isa sa mga pinakamatinding saksi ng kasaysayan sa Intramuros. Dito may kita kung gaano kasolid ang mga pader noon, literal na built different. Kilala rin ito bilang lugar kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal bago ang huling lakad niya papuntang Bagong Bayan. Habang nag-ikot kami, mapapaisip ka na lang na grabe no, dito naganap ang mga seryosong eksena ng history. Tapos kami, ngayon naglalakad lang, pawis na pawis, naghahanap ng magandang angle para sa video. Pero ayun nga, kahit nakapagod, ramdam mo pa rin ang bigat at importansya ng lugar. Narito tayo sa Fort Santiago, ang pangunahing kuta ng Intramuros. Itinatag ito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1571 sa dating kuta ni Raja Sulaiman. Nasunog ito noong pag-atake ng piratang Chino na si Limahong at muling itinayo gamit ang adobe. Sa paglipas ng panahon, kinontrol ito ng iba't ibang dayuhang kapangyarihan tulad ng Espanya, Britanya, Estados Unidos at Japan. Pinahayag itong pambansang dambana at pambansang monumento noong 1951 at ngayon ay kinilalang pambansang kultura ng Pilipinas. Narito ang dambadang Rizal sa Fort Santiago, bahagi ng pinakamatandang gusali sa loob ng utak. Noong 1593, itinayo ito bilang kwartel ng mga sundalong Espanyol. Dito rin ikinulong si Jose Rizal mula November 3 hanggang December 29, 1896, bago siya patayin sa Bagong Bayan. Idineklara ang Fort Santiago bilang pambansang dambana at pambansang makasaysayang lugar. At mula 1965 ay pinangalanan ito ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas.
Dahil sa gusaling ito, ikinulong sa Elpidio Quirino sa loob ng 16 na araw noong 1943. At ngayon naman, ako ang inyong kasama at samahan niyo akong pasukin ang loob ng Fort Santiago Dungeon. Pero bago tuluyan pumasok, alam niyo ba na ang dungeon na ito ay isa sa pinakamakabuluhang bahagi ng kuta? Dito ikinulong ang mga Pilipinong revolusyonaryo noong panahon ng Kastila. At pati si Dr. Jose Rizal ay dito unang ikinulong bago siya ilipat sa ibang selda. At ito pa, dito rin ikinulong ang mahigit 600 na tao. Isipin niyo yun, parang may concert dito sa baba, pero sa harip na musika, sigaw at hagulgol ang maririnig noon. Bukod dito, ang dungeon ay dating ginagamit para sa mga kulungan, imbakan ng armas at minsan bilang silid handaan sa pagbitay. May mga sinaunang pintuan at bakal na grates pa rin na may kita. Parang time capsule mula noong 16th century. Pinaniniwala ang maraming lihim na lagusan ang nakakabit sa dungeon, kaya maraming kwento ng pagtakas at clandestine na gawain noon. Habang pumapasok tayo, ramdam mo talaga ang tensyon at kasaysayan. Parang bawat dingding, bawat bakal na grates, may kwento ng tapang, sakripisyo at minsan takot. Huwag kayong matakot. Ako ang kasama nyo at promise, walang multo. Siguro. Sobrang ganda dito sa Fort Santiago Dungeon, kaya talaga isinasuggest ko na puntahan nyo ito. At tulad ng sinasabi nila, totoo ang mabigat na pakiramdam dito. Ramdam mo ang bawat pader at bakal na grates ay may kwento ng sakripisyo, tapang at kasaysayan. Kahit medyo nakakatakot o creepy ang vibe, worth it dahil nararamdaman mo ang dami ng pinagdaanan ng mga Pilipino noon. Kaya kung mahilig kayo sa history at gusto nyong maramdaman ang tunay na kwento ng mga nakaraan, huwag nyong palampasin ang dungeon na ito. At kung tumagal kayo hanggang sa huling parte ng aming vlog, maraming salamat sa panonood at sa pagsama sa aming makasaysayang tour na ito. Sana nagustuhan nyo ang aming pag-explore at sana ramdam nyo rin ang bawat kwento at kasaysayan na bumabalot sa bawat sulok. Huwag nyo kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa kayong makasama sa aming mga susunod na adventures. Maraming salamat ulit at hanggang sa huli. Keep exploring and keep discovering history.